Despite anything na nangyayari po at mga na-observe natin sa mundo, always remember that God is good. All the time, all the time. Hindi lang dahil dun sa awitin ni Don Moen na naging popular noong 90s, but because that is the true nature of the Lord Jesus Christ. Jesus is good all the time. Bakit ganun ang bungad ko? Sapagkat ito po ay ibabase natin sa mga observations ko, ninyo. And don't tell me hindi na-obserbahan itong mga bagay-bagay sa paligid, sa palibot. Number 1, the rise of AI technology. AI, way back in 2018, is something na hindi pa alam ng karamihan. In fact, nung una kong marinig ang AI noong pandemic, natuwa ako. Sabi ko, nakagagalak naman. May bago na namang app din sa ating mga gadgets or cellphones na tinatawag. Tama po ba ako? But sa pagprogreso po nito, meron na akong napansin, especially the year 2024. Ano po ito? Na ito ay pwedeng gamitin ng Antikristo sa nalalapit niyang paglitaw. Good to know, wala na po tayo dito. Yes, but yung concern ko rin po naman ay nandoon sa mga maiiwan. Doon sa mga naililigaw nitong technology na ito kung hindi gagamitin ng tama at purposeful para sa glory ni Lord Jesus Christ. Ako ginagamit ko ang AI for Jesus. Marami na po. Maganda po ang AI, don't get me wrong. I love it. I certainly love it. Pinagaan sa akin, alam ninyo, ako po ay dating laging nagsusulat, pero ngayon dahil sa AI, isang salita lang natin kay Google o kay Gemini, binibigay na po niya yung mga kailangan nating maalaman. Amen po ba ako? Yes. Pero there is something beyond the curtain. Nakatago. Alam niyo po mo ibig sabihin ng revelation, unti-unting binubuksan. Unti-unting binubuksan. Sad to know, hindi lahat ng tao may revelation. Because yung iba naman po, wala naman pong interest to learn more about Jesus and His Word. Sapat na sa kanila yung, okay, amen, hallelujah, amen, bless ako, bless, bless. Ganun lang po ba ang buhay ng Kristiyano? Of course, we are blessed. How about knowing yung mga bagay-bagay na mga mangyayari? No? Yan po tinatawag nating eschatology. I'm not a date setter pagdating sa rapture, syempre. Pero alam ninyo, kung nag-aaral po kasi kayo ng end times, may excitement po siya. Tulad itong AI na ito. Napansin ko po agad ito, noong year 2024, parang nag-iba ang mundo. Alam niyo po bang bakit nag-escalate ang mundo sa technology? Because of this technology AI. Okay, bigyan ko po kayo ng sample. Way back 2011, marami pong gumagamit ng Facebook, pero mostly, medyo kabataan pa po kami noon, ang ginagamit namin lagi laptop, o kaya pumupunta kami sa mga computer shops. Natatandaan niyo po ba yon? May mga desktop doon. At naalala ko pa nga dati, pag may nagustuhan akong awitin, habang nandun ako, sinusulat ko, tapos nagpapaburn pa kami ng CD. Gumagamit pa ng CD ang mga tao during that time. Pagkatapos, dumating po yung panahon na ang Facebook, way back 2013 to 2014 to 15, dahil nga po sa ang Facebook naging talamak na po sa smartphones, napunta na po sa smartphones. But during that time, hindi pa po masyado ang pagbibideo. Napansin niyo po ba? Hindi pa masyado ang pagbibideo. Mostly, ginagamit po natin dati. Lagi po tayong nag-shot. Parang click, click, click. Picture, picture lang. Pag may time, remember those sayings from the old, from the old times? Until dumating ang pandemic, binago po niya ang lahat. Right after pandemic, nauso na po ang TikTok. Yung algorithm, lahat naging napakadali. It's easy for them to just click anything. Okay? At yung sa TikTok na yan,
ina-upload na po nila yan dito po sa Facebook na naging Reels. Kaya nag-increase ang mga Reels noong 2020. Ang Facebook, ang pinaka-intention po kasi niyan, connecting people. But right now, iba na po. Nakikipag-connect po tayo ngayon, mostly nakapublic po tayo kahit kanino po. Amen po ba? Ako nakapublic po ako dahil ito naman po mga videos ko naman nilalagay ko doon for the purpose of Jesus. To be known sa ibang mga hindi pa nakakakilala. Which is good. Pero alam niyo po ba yan? Tingnan niyo po ha. From private to public. May sineset na po dito. Kasi hindi ka naman pwede gumawa ng maraming videos na ilalagay mo lang sa private. Ano? Hindi na po yun. At saka way back 1980s, ang mga tao nagbi-video, tapos panunuorin lang po nila sa kanilang mga tahanan. Masaya po sila. Meron silang snacks, kumakain po sila. Tapos a very, very young toddler, maliit na bata noon. Pero kumakain sila, pinapanood nila yung mga video. Masaya na po sila noon. Pero ngayon, hindi. Pag nag-video tayo ngayon, kailangan makita ng buong mundo. See? The change. Hindi natin namalayan yan. Kaya kung hindi kayo pala aral ng mga pangyayari sa paligid-ligid, palingalingan na ganyan, hindi ninyo malalaman yan. Parang okay lang, passive lang ako. No, hindi po. We need to observe what's happening around us. Because this is something na hindi po ganun, kumbaga, yung parang hindi mo pwedeng i-take for granted laang. Very serious po ito. Balik po tayo sa 2025. Panahon po natin ngayon. Makikita mo when you open your Facebook, okay? Kung sino-sino po nakikita mo, mostly hindi na po yung mga friends mo. Mostly yung mga friends mo nga hindi na rin konti na lang yung nakalagay sa friends natin. Pero mas marami tayong followers. Have you seen that change? Followers na hinahanap natin, hindi na friends. See? Nagkaroon tayo ng something sa mind natin. Yan po ang ibig ko pong sabihin. So, dito po sa daigdig ng teknolohiya, dito pa lang po sa daigdig ng social media, yan po ang mga pagbabago. The rise of AI. Number 2, the rise of digital currency. Number 2, digital currency is rising. Noon, magdadala ka ng kapag lumuluwas po talaga ako sa mga probinsya, ang dala ko po talagang pera lagi pong 5,000 to 7,000. Para hindi rin ako mag-short ka ng mami ko. Nung mga age 15, 16 ako, nadala ko, sige, magdala ka nito para hindi ka ma-short. Mas mahirap naman yung ma-short ka. At least yan sobra, mas maigi. Diba? Noon naalala ko si mami ko, nasa age na kay Lord na po siya. And then, yan po, may dala kang money. Pero sa panahon po natin ngayon, ako po may GCash. May nagpadala naman po sa akin. Thank you. Sa kapatid ko sa Amerika, thank you. Dagdagan nyo. Please. Hindi, joke. Okay na po ako sa pinadala niya. Masaya po ako. Happy po ako. Okay? Makontento tayo. Matuto tayo magpasalamat kung may nagpadala. Pinapadala lang sa atin na ganun. Noon, magpapadala ako ng pera sa'yo. Talagang darating pera sa'yo in the form of paper money. Papel na pera. Right now, hindi na po. Tutunog lang itong telepono ko. Ay, nandiyan na pala. Nag-gets niyo po yun? Paano po ito inihahanda para sa future? Dahil pagdating po ng Antikristo, magkakaroon ng one world government at mag-i-insist po ang Antichrist ng tinatawag na control. I'm not joking. It's very important. Sabi ng iba, bakit pinag-aaralan nyo ang Antichrist? Hindi naman ninyo maaabutan. Unang-una, masarap mag-aral ng end times kasi very exciting. Aminin na po natin, may mga ilang sa pag-aaral ng Bible minsan, nakaka-boring minsan eh. Pero ito kasi, ito po ay end times, exciting. Ako na-excite ako at gusto ko yung feeling ng excited. Especially darating si Lord. Hindi ka ba ma-excite? Amen po ba? Real talk lang po yan ha. Pangalawa, para maihanda natin yung mga maiiwan. Alam nila ang gagawin nila. Pag alam nila na naiwan sila sa rapture, kasi mamamangha sila, ba't nawala yung millions of people? And then, may lalabas na isang figura, Antikristo, magpapatupad ito ng one world government. Sasabihin niya, dapat ganito, dapat ganyan, dapat gagamitin niyo, ito na lang, ito na lang.
O yung mga pera yun, dapat digital lahat. O at least, pag meron mga ganitong mga videos dito sa YouTube, kung sakaling nandoon pa yun to, mga panahon na yun ha, magagamit nila. Di po ba? Ganyan lang po yan, concern. Tsaka maganda talaga, pinag-aaralan natin ang end times. Kasi nasa Bible po yan eh. Ba't pa ilalagay sa Bible yan kung di mo pag-aaralan, di po ba? Ganun lang po ng explanation doon. Pangatlo, ito po ang pinakamasaklap, nakakaturog ng puso. Yung behavior ng mga tao nagbago. Magbibigay pa sana ako ng 10. Tatlo na lang muna. Itong 3. Behavior of most people, especially yung mga Gen Z at saka mas bata sa Gen Z, Generation Alpha. Thank you dun sa nag-comment sa akin. Kasi hindi ko na alam yung susunod sa Gen Z. Alpha pala. Then, after the Alpha, magiging Beta. Betamax. Joke. Hindi po. Habang ang generation nag-a-advance, nag-iiba po. At bawat generation ay may katangian. According sa nakararami, ang pinakamahusay na generation ay itong mga baby boomers at mga Gen Z. Sapagkat itong mga taong ito raw ay punong-puno ng experience mismo sa buhay na talagang involve ang physical activity rather than always doing it on a digital manner. And I agree. I'm a millennial. Nung panahon po natin, may technology na rin po tayo. Kasi nung panahon namin mga millennial, kami po yung mga unang gumamit ng cellphone na keypad. Correct po ba? Nakakahiyaman pong sabihin, pero Nokia. Keypad. Panahon namin yan. Pero yung mga nauna sa atin, Gen X, Batang X may palabas na panood ko sa YouTube. Yun, panahon nila yun. Kaya nga Batang X kasi it refers to a generation. Tapos, Baby boomers. Baby boomers and Gen X, sabi nila, are the best generations. Dahil talagang naka-involved ang physical activity sa lahat. At ang galing daw umunawa ng mga tao. At talagang nag-aaral mabuti. Okay? Especially yung mga Gen X, very fluent in English. Take note ha, yung English daw ng mga Gen X, ito yung talagang English, makinig pong mabuti, na talagang accurate. Na maayos na i-deliver ang salita. Walang mga bagong tengkoy na words. And I envy them for that. Gusto ko rin po sana ganun ako ka-fluent. Pero kung ano yung nasa akin, thank you Jesus. Di po ba? I-acknowledge natin. Kung pinakamagaling ang baby boomers at saka Gen X, tanggapin natin. Huwag tayong makipagtalong mga millennials. Magaling sila. Amen for that. Thank you Jesus for them. Amen po ba? Ako po ay anak, no? Ako po ay anak ng isang baby ng mga I think my mom hindi. My mom kasi na siya parang nasa Gen X na po siya. Pero daddy ko boomer. Parang combination. Naghahabulan kasi yung edad eh. Hindi ko nababanggitin dito. Kaya ako, naka-adapt ako doon sa generation na yon na talagang mahuhusay, matatalino. Ang baby boomers magaling sa pag-save ng money. Mahusay sila sa pag-save ng money, pagtatabi ng pera. Kaya lang ng panahon nila, hindi pa naman digital. Yun nga lang ang lamang natin, di po ba? So, wag tayong magkipagtalo when it comes to generation. Tignan natin yung paano inihahanda itong mga behavior. Balik tayo sa behavior. Iba na po ang behavior ng mga Gen Z ngayon tsaka ng mga beta ba yun? Wala pang beta pala. Ano yun? Yung alpha. May kapitbahay kami, 12-year-old girl. Kagabi sinasagot niyang nanay niya. Don't worry, pamangkin ko po yan. Sinasagot na naman yung nanay niya and yan po ba ang So, kailangan matuto. Pinagsasabihan ko naman, huwag naman ako i-condemn. No? Kaya lang minsan nahayaan na yung mag-enjoy sa kabataan niya. Dahil kami nag-enjoy din kami sa kabataan ng bilang mga millennials noon. Pero pag nagmumura, wag yan. Diba? Magagalit si Jesus noon. Okay, so ayun po ang nakikita ko po yan. Ayun ang pagbabago. Matakot po kayo pag nagbabagsakan na yung planeta. May mga kometa.
kometa, tapos meron ng ano yun, yung mga star na lalaglag na masyadong madilim. Minsan, naka-encounter ako, no October lang yata last month. Aba, nagulat ako, 4 p.m. Nakaidlip kasi ako nagising ako, gabi ako. So, ako po'y umihi. Pagkatapos, pagtingin ko sa relo, 4 p.m., hapon pa lang pala. Wow! Kinuha ko agad yung cellphone ko, di ba, binidyo ko. Ano ba itong nangyayari sa mundong ito? Part ng pagbabago ang mga yan. Ano po ba? Part ng pagbabago ang mga yan. No? Malaki na po nagbago sa mundo. Hindi mo na pwedeng sabihin na yung panahon noong araw, way back kopong-kopong, panahon nila pula-po, i-apply mo ngayon. Hindi po pwede. Change must be accepted in its purest form. Di ba? Tanggapin mo because ang change galing sa Panginoon. Pero isa lang po ang unchangeable, si Jesus. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay, dagdag ko na rin po yung mga Kristiyano. Hindi ko pwedeng palampasin to sapagkat dito nasasaktan ako. Dati, kapag nagba-Bible study kami, ang dali mong magyaya ng mga kabataan. But ngayon, it's so hard. Yung mga edad, alpha, na tinatawag nila, minsan nag-invite kayo, mga 10, 11, 12 bata, ay kahirap ikayatin. Laging hindi may hiwalay sa cellphones nila. Ano po? Diyan, medyo, Lord, ako nakakasakit ng dibdib yan. Medyo masama pong loob ko. Pero, sino ba naman ako? Dumaan din ako dyan. Pero alam niyo yung kabataan ng mga year 2008, 2007, 2009, ganyan, ang daling maghikayat sa Bible study. Ha? Yung kasamahan namin marunong Kasi during that time, siya, 15 years old siya, babae kasama namin, no? Bali sister sa Lord. Siya gumagawa ng salad. Huwag kayong mag-alala, mga kuya, may dadalo sa Bible study natin. Gumawa ko ng fruit salad. Okay naman yun. Maski ilan lang, masaya na kami na may nagdadalo, may dumadalo. Ibang-iba ang gawain nung 2009, 2008, no? Kumpara ngayon, ano ba ngayon? 2025. Pagitan lang ng 17 years yan, ha? Hindi naman tayo masyadong milya-milya ang layo o lukso ng mga panahon. Amen? Naku, 17 na pala ito nagawa ko. Matutuwa yung nagsabi sa akin dito na humihiling siya na nasaan na raw gumawa ko ng mga long-term na video. Ito nakagawa po ako. Hindi ko minamalayan to. Balak ko lang 10 minuto. Ito 17 na. Ilibuin na natin ng 20. Sige. Okay, ang gusto ko pong sabihin po sa inyo, sa lahat ng pagbabagong yan, kasama natin si Lord Jesus. And always remember, sa lahat po ng yan, the next big thing or the next big event would be the rapture of the church. Mangyayari po yan. Hindi naman natuloy kahapon. May nagsabi sa akin, mangyayari pa po ba yun? Hindi naman natuloy noong September 23. Kanong bata sa akin. Mangyayari yan, kako. Bakit mo pinanghawakan yung September 23? Hindi yun, kako. Halita, kamampangan siya Halita. Ako, itangkaing nakasuot kayong Biblia, kako. Yun ang sabi ko sa kanya. Hindi yung September 23. Halita, tangkaing nakasuot kayong Biblia. Doon tayo maniniwala, sabi ko. Okay? So, pag nakasulat sa Bible, yan po ang totoo. That's the truth. Di po ba? So, nakakatuwa po, Dahil lahat ng pangako ng Diyos totoo. Minsan natatagalan lang po. Alam niyo, dahil sa pagtagal lang po nito, nagkakaroon ng mga scoffers. Nagkakaroon ng mga parang tumutulik sa pinagtatawanan tayo. Ano naman po kung pagtawanan tayo? Inihula naman po yan o sinabi ng Panginoong Jesus. Si Jesus po ay Diyos. Alam niya kung saan tayo magbabible study. Nakita na po niya yan. Pupunta tayo sa ganitong lugar. Nakita na po niya yan. Okay? Alam na po niya yan na tayo minsan pagtatawanan. Alam na po ni Jesus yan. Amen? Alam natin dapat lagi natin siyang kasama. In everything, in every change. Alam niyo po bang mas marami pang darating na change na makikita tayo sa mga darating pang taon? 2025 pa lang po tayo ngayon. Abay, kung hindi pa po mag-rapture, mas marami tayong makikita mga kamanghamang mga pagbabago dito sa lupa at magugulat na lang po tayo sa mga resulta. Believe me. Okay? So, yun lang po. And napatagal po tayo. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes,
decide now to be one of us. Dahil dito po sa Daily Good Vibes, wala pong ibang itinatanghal, itinataas, kundi ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Walang ibang bida kundi si Lord Jesus Christ lamang. Ang namatay sa krus, nagbigay ng kanyang sarili dahil mahal na mahal po niya tayo. Walang ibang Diyos kundi si Jesus na nagmamahal sa atin ng totoo. God bless po, mga ka-Good Vibes.